Okay po, so tayo po magbabasa 1 Chronicles chapter 9, 1 to 24. So narito po ang ating mga kapatid para tayo pangunahan ngayon. Tayo po ay manatili nakatayo. Ating pong basahin ang 1 Chronicles chapter 9 verse 1 to 24. Basahin natin po ito ng salita ng buong puso at sabay-sabay po tayo sa verse 24. Verse 1, sa gayoy ang buong Israel ay nabilang ayon sa mga talaan ng langit, at narito sila'y nasusulat sa aklat ng mga hari sa Israel, at ang Huda'y binalambihag sa Babylonia dahil sa kanilang pagsalansama. Ang mga una manalaman at sitahan sa kanilang pag-aari sa kanilang pambayan at Israel. Ang mga saserdote, ang mga Levita, at ang mga Nagineo. At sa Jerusalem ay tumahan sa mga anak ni Huda at sa mga anak ni Benjamin at sa mga anak ni Ephraim at Manases. Si Uray na anak ni Abiud, na anak ni Omri, na anak ni Ibray, na anak ni Bani, sa mga anak ni Fares, na anak ni Huda. At sa mga Silonita at si Asiyas na panganay at ang kanyang mga anak. At sa mga anak ni Zara, si Zerubbabel, at ang kanilang mga kapatid, na 600. At sa mga anak ni Benjamin, si Salu na anak ni Mesolam, na anak ni Odabia, na anak ni Uzi, na anak ni sa mga sambahayan ng mga magulang, ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang. at sa mga saserdote, si Jediah, at si Joiakim, at si Joachim. At si Azarias na anak ni Hilcias, na anak ni Mesolam, na anak ni Sadok, na anak ni Merayot, na anak ni Ahitub, na tagapamahala sa bahay ng Diyos. At si Abias, na anak ni Jeroham, na anak ni Pasur, na anak ni Makias, at si Masay, na anak ni Abiel, na anak ni Jezera, na anak ni Mesulam, na anak ni Meslemet, at anak ni Imer. At ang kanilang mga kapatid na mga pangulo sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang, na 1,760 na mga lalaking totoong bihasa sa gawaing paglilingkod sa bahay ng Diyos. At sa mga Levita, si Sergias, na anak ni Masu, na anak ni Azriel, na anak ni Ezekias, sa mga anak ni Miriam. At si Bakbakar, si Heres at si Galal, at si Matanaya na anak ni Mekas, na anak ni Zikri, na anak ni Azar. At si Obadias, na anak ni Sergias, na anak ni Galal, na anak ni Idutu. At si Berechias, na anak ni Asa, na anak ni Elkana, na tumahan sa pamatayan ng mga kapatid. At ang mga taga-tanog pinto, si Salom at si Ako, at si Talmon, at si Ahiman, at ang kanilang mga kapatid, si Salom ang puno. Dahil kapayoy ng mga lagi sa pintuang daan ng hari ng batang silanganan, sila ang mga taga-tanog pinto sa kapamento ng mga anak ni Nere. At si Salom na anak ni Kore, na anak ni Abiasat, na anak ni Korah, at ang kanyang mga kapatid sa sambahayan ng kanyang magulang, ang mga Koraita, ay namamahala sa gawaing paglilingkod ng mga tagapag-ingat ng mga pintuang daan ng tabernakulo, at ang kanilang mga magulang ay nangapa sa kampamento ng Panginoon at mga tagapag-ingat ng pasukan. At si Elias na anak ni Eleazar ay pinuto sa kanila ng panahon na karaan, at ang Panginoon ay sumasa sa kanya. Si Zacarias na anak ni Meselemea ay taga-tanog pinto ng tabernakulo ng kapisanan. Lahat ng mga ito ang nananatili upang maging nagkatakaan ng pinto sa pintuang daan ay 212. Ang mga ito ay nanghihilang ayon sa talaan ng langit sa kanilang pamamahay, na siya ang pinagkakatalaan sa kanilang katungkulan ng lubi ni Samuel at Agapit. Sa gayoy sila at ang kanilang mga anak ay namahala ng pinakabantay sa mga pintuang daan ng bahay ng Panginoon, sa mga tuwid bagay ng bahay ng tabernakulo, ayon sa paghahalin-hinan. Sabay-sabay po tayong lahat. Nasa 4 na sulok ang mga tanog pinto, sa daong sinanganan, kaluluran,
Hilagaan at Timugan. Purihin ang Panginoon sa pagbabasa ng kanyang salita at lahat po tayo ay maaari ng makaupo.
pizza. Ano na, ang ating kapatid ay nagluto, kita, puro. Masaya po tayo kapag magaling yung resulta, yung tututo. Sino nakatikim ng pizza? Nakatikim ba? Dalawa na tayo. Pilipili tayo dalawa. Okay, ito pa yung kakatawa ko kaya hindi na mga masyang punta. Nakatikim ko pagdating namin. Kaya maganda po yung magaling magawa ng pizza. Hindi siya mantika, wala siyang pinakabayan. Nakita naman ng pizza wala pinakabayan. Ano po maganda po yung professional. Alam niya ang ginagawa niya. At saka pagka ginawa niya na, ang sarap ng tuto-tuto. Kaya kasama natin yung magaling. Magaling. At ang mga magagaling at ang mga mahusay ay kinikilala kahit saan. Sa kanyang mahusay, sa kanyang magaling. Kaya maganda na nananalang tayo. Lord, bigyan niyo po kami ng kagalingan. Jesus, galingan. Kagalingan. Kaya nakalaman ng tao magagaling. Kaya sino magagaling na maggamot, magagaling na teacher, magagaling na pastor, magagaling na musician. Yun yung mga magagaling. Magagaling na magaling. Magagaling na yan. Sumisisi ka kasi magaling. Diba? Kaya ngayon po, ang ating kaya pinapakit siya kasi po ang ating pag-usapan. God's call to greatness. God's call to greatness. Mark chapter 10, 42 hanggang 45. Basahin po natin. Basahin natin. Sama-sama po tayo. Ready to begin. But Jesus called them to him and said to them, "You know that the days are appointed to rule over the Gentiles, exercise lordship over them, and their great ones exercise authority upon them. But so shall it not be among you. But whosoever will be great among you shall be your minister. And whosoever of you will be the chiefest shall be servant of all. For even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many." God's call to greatness. Sa naman Diyos, sa naman po ng maraming marami, hindi po sa maging nakila, maging mahusay, maging kilala, maging manuto. Hindi po masama, at hindi mo pinasama, at hindi nakita mo, na hindi po dapat kalisin sa tao ang makarating siya sa kadakilaan sa anumang aspeto ng buhay. Lalo na nililiwanag mo ano ang kahulugan ng pagiging nakila. Ang tunay na kahusayan ay paano nagkukumpleto, paano talaga nagiging makabuluhan, paano ang talagang intensyon ng kahusayan na mayroon ng mga tao at mga Kristiyano lalo na. Para saan ba ang kahusayan? Kaya kami po ay yung pamuna, ikaw ay tumatawag sa inyong mga alagad na pagkakasayan nila ang maging mahusay. Kaya kami naman po ay tulungan mo na huwag lang kaming mabuhay na kung ano naman yung maging. Huwag kaming makontento sa kasalukuyan namin kalagayan, kasalukuyan namin kakayahan, kasalukuyan namin nagagampanan. Hangarin namin na maging higit pang mahusay sa karangan ng buhay, lalo na ako sa pananampalataya. Hinihiling namin na nanyang gabay sa amin upang sa aming pag-alay, sa aming pag-uwi, hangarin namin na lalo na magpakahusay. At hindi rin nakahusayan pa ang mga bot ng bawat isa. Meron pang ikalalago, meron pang idaragdag sa amin. Tulungan niyo po kami, pamunahan, para ang aming puso, kasama ng kahusayan sa iyong paningin ay magsilbing kaluluran. Hinihiling namin ang lahat ito sa pangalan lamang ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Nakakapulong. Amen. Number one. The way to greatness is a common quest. The way to greatness is a common quest. Ito po ay madalas hinahanap hindi lang naman po ng mga Kristiyano
Ang sabi po niya sa verse 42, "But Jesus called them to him and said unto them, Ye know that they which are accounted to rule over the Gentiles exercise lordship over them, and the great ones exercise authority upon them. But so shall it not be among you." Pero hindi ganun ang magiging sa inyo. So, hindi lamang po mga hindi mananampalataya. At ang mundong ito ay laging very common. Naghahanap po tayo ng greatness. Katakilaan, yung mga ikaw ay makilala na kaya ay paglilo, kaya ay electronics, kaya ay advertisement, kung ano man yan. Virtual man yan, actual, physical man yan, emotional man yan. Ano ang bahagi niya? Gusto natin maging great at napakahusay kapag mayroon tayong talagang great teachers, instructors, mentors, dahil kaya lang tayo naghahanap ng magagandang paaralan. Dahil yung school na yan, yung universities na yan, yung colleges na yan, they were known from greatness. Kilala sila na ang mga produkto nila ay nag-i-excel. At maganda ang training dyan. Nandiyan ang mahuhusay ng mga instructor. Nandiyan ang mahuhusay na abogado. Nandiyan ang mahuhusay ng mga practitioner. Yung greatness na doon ay napakagandang ipinamamanan. Kaya naman po, meron pinanggit ng Panginoon na pagkakama na sabi niya, "Ye know that they which are accounted to rule over the Gentiles exercise lordship over them, and the great ones," mga mahuhusay, mga kilala, mga kanya, "and the great ones exercise authority upon them." At ang mga mahuhusay ay talagang namamanginoon at umapanginoon sa kanila. At tumatayo sila na sila ay mataas at sila ay pinaglilingkuran ng mga tao. Yun ang intensyon ng mundo ng greatness. Ang tingin ng mundo, gusto kong akyatin ang tagumpay, gusto kong akyatin ang greatness, gusto kong maging kilala, gusto kong maging mahusay, gusto kong maging number one para sa aking kasilahan. Para sa aking sariling kapakinabangan. Para sa aking sariling interest. So gusto niya ng power, marahil. Gusto niya ng power, gusto niya ng wealth, gusto niya ng influence, gusto niya ng perks, gusto niya ng recognition, gusto niya ng appreciation. So, gusto ng tao ng greatness, gusto ng tao maging sa sugalog ng tagumpay. Siya yung dinadakila, siya yung pinapasan ng mga tao. Siya yung pinagbubunyi at siya yung kinikilala. Masarap nga na magpakaramdaman. At kung lahat tayo, nakakitimunan tayo na purihin, pasalamatan, na kilalanin, na meron tayo maganda na achieve, may maganda tayo contribute, and it feels good. May nakikil tayo na masaya. May nakikil tayo na gala. May nakikil tayo na ibig natin ulit. Kung maaari, huwag tayo wala doon. Na maganda ang aking dating sa mga tao. So the way to greatness is in common quest. Kaya hindi lamang po tayo, hindi lamang po sila. This is common. Ay actually, minsan magtatanong tayo, why? Ganun ang heart ng tao. Bakit siya nag-aaral ng greatness? Because God created us for greatness. Actually, ginawa tayo ng Diyos, hindi kanya tayo para maging nakila. Hindi tayo ginawa ng Diyos para maging sabos. Hindi na Diyos ginawa ang tao para maging tao grasa. Hindi niya nilikha ang tao na parang walang kwenta, mahina ang quality. Naniniwala tayo na nilikhain ng Diyos ang tao, siya ay of the optimum quality. Siya ay nasa highest quality. Siya ang greatest creation ng Diyos dito sa lupa. Siya. Kaya naman, dahil nga ng kasalanan, ang tao, instead na siya sa sugatong ng kadakilaan, siya ay nagiging pababa ng pababa. Hindi mo akalain na isang taong
matalino o nag-aaral o professional o kinikilala ay ngayon na sa kalsada at walang purpose ang buhay, ha? Bigo-bigo ang pakiramdam, parang ang kanya na lamang nasa isip ay basurero, mangalkal ng pagkain sa basuhan, hindi maligo, magpahaba ng buhok. Paano na umiinta ako sa ganun na natutulog sa kalsada, walang pakialam kung siya'y malinis o magkasakit, wala na purpose sa buhay. So paano nakarating ang tao sa ganun kalagayan na ang tao ay wala lang nasa isip, walang kwenta sa kanya, ang kanyang kapwa, siya'y pumapatay, siya'y nagre-rape, siya'y nagnanakaw, siya'y naglalaya. Ganyan ba ang purpose ng Diyos? Bakit siya nilikha? No. Kaya pag nakakakita tayo ng mga great na mga tao, nakikita natin, ito ang talagang layunin ng Diyos. Bakit niya nilikha ang tao? Na siya'y maging great kagaya ng kanyang Creator. Amen? So we have a great Creator. So, we are created in the image of God at ang purpose ng Diyos. Kaya meron tayong quest for greatness, mga kapatid. That's God given. Part of our nature is greatness. Yan ang imprint or signature or mark ng touch of God. Yan ang tanda o signature ng karunungan, kapangyarihan, pagkalikhaan Diyos. Hindi tayo kagaya ng hayop. Hindi tayo kagaya ng halaman. Hindi tayo kagaya ng mga bagay. Iba po ang tao. Man is created for greatness. Kaya kung kayo po'y nagkakaroon ng desire to be great, kung baga sa baga, ay payanahan. I-cultivate natin. Kung kayo ay mga magulang, at ang mga magulang ay maraming problem. Kung ikaw ay nanay, marami kang disappointment sa buhay. Kung ikaw ay tatay, marami kang disappointment sa buhay. Kung ikaw ay kabataan, marami kang disappointment sa buhay. Marami kang parents, marami kang madalas kang nagkaroon ka ng wounded heart, broken heart. Maaaring devalue ang iyong pagkatao, ang tingin sa iyo ay hinamak ka, inapakan ka, wala kang kwenta, mababa tingin sa iyo, lagi ka na lang humihingi ng tulong, ang tingin ng tao sa iyo, ikaw ay pabigat, ikaw ay, at minsan pagka ang tao na tumingin, conforme, kapag ka ang tao ay tumingin na hindi niya nakita ang Diyos sa layunin, bakit yung mga ganun mga tao, hindi natin makita yung greatness ng tao sa ating kapwa, kasi minsan na nakikita na natin sa ating kapwa, hindi yung greatness, kundi yung kanyang aba na kalagayan. Ng kawawang kalagayan, mababang kalagayan, pasanin, pabigat sa lipunan. Ang tawag natin sila ng mga liabilities. Sila ang mga pagkakagastusan mo. Wala kang maasahan na sila magiging katuwang mo. Sila ay lagi mong tutuwanan. Pero hindi mo gano'n ang totoo. Hindi mo gano'n ang tunay. Bawat tao kahit mahirap, sa kanyang matinig isip, ang gusto ng matinig pang-isip, nag-aanad siya to become better. So, kahit kayo mga professional na, kayo nakapagtapos na, marami na kayo nakapuntahan, marami na kayo na-achieve, still, hindi pa rin ko nawawala ng pwede yung inaasam at higit pa dito. Sa katutong ito, higit pa dito. Because there is inside that man a hunger and a thirst for greatness. To be great. At kapag ka nakakarating ka ng greatness sa iyong buhay, nagiging masaya na because that is part of our nature. Part ng pagkagawa ng Diyos sa atin. Kaya kung tayo po, mga mananampalataya na, huwag tayong lumagay sa kalagayan na tayo ay mapalagay sa kalagayan, dudustahin natin ang ating kapwa at para magagawa ng pag-asa, wala siyang magagawa, wala na siyang improvement, wala na siyang pagbabago, hindi po, dahil sa puso ng tao niya, may ilagay na greatness, desire, and hunger, and thirst for greatness. Minsan na lang, gaano ka katutulog, gaano ka katulog para magiging great ka. Mula sa malalim na pagkakalubog o pagkakahulog,
sa tuntungang bato na mas mataas pa sa iyo. Kaya gano'n, kaya tama talaga nagsisikap because the way to greatness is a common quest because God put greatness in us. Number two, look at verse 44. Sabi naman, whosoever of you, nang sabihin ng Panginoon, whosoever of you sa kanyang mga alagad, magkakaiba po yan ng talents, magkakaiba yan ng temperament, magkakaiba yan ng growth, magkakaiba yan ng strength, magkakaiba din sila ng weakness. Nang sabihin ng Panginoon ang whosoever, ano man ang iyong kaibahan, ano man ang kakanahan na meron ka, ano man ang kahinaan na meron ka, ano man ang kalakasan na meron ka. The way to greatness is open to the weakest. Mula sa greatest hanggang sa pinakamahina, kaya sabihin ng Panginoon, whosoever of you, ibig sabihin, kung ako ang pinakakandela, pinakamababa ang pinag-aralan ko, ako yung pinakamahirap na tao na naroon. Ako na yung pinakakawawa ang kahapon ng pamilya. Ako na yung pinakamaliit. Ako na yung pinakamarunok. Pero sa sinimayo, gaano ka man kahina, gaano ka man kaliit, gaano ka man kabagal, gaano ka man kababa, gaano ka man kakawawa, na nilagay ako sa kalikasan mo ng desire to be great. And greatness is open even to the weakest. Kaya huwag niyo pong iisipin na ito yung para lang sa kanila. Hindi ko maaabot yun. Hindi ako magiging gano'n. I don't have what it takes to be great like him, like her. No. Ang Diyos ang naglagay sa inyo. Pero kagaya po yan ng tubig, kagaya ng ilog na buhay. Ang ilog na buhay, kapag kayong hinarangan, humahanap po yan ng nadaanan. Bakit po? Buhay ang ilog eh. Buhay ang ilog. Ang ilog na buhay, pag hinarangan mo, aaaw yan, hahanap yan ng ibang lulusutan. Hindi mo papigil, hahanap yan ng nadaanan. Bakit po? Buhay ang ilog, patuloy yung umaangas. Kaya kung ano man yung kalalagayan na inyong kinalalagyan ngayon, tingnan niyo yung inyong sarili. Hindi kayo ginawa ng Diyos para mahalana. Hindi tayo ginawa ng Diyos para makulong ng kahirapan, ng kabiguan. Hindi ka ikinulong sa ikaw ay napag-iwanan. Hindi ka nakulong sa pagiging lakos, pagiging pas. Kahit na pinakamaedad ka ngayon dito ngayong gabi, kahit ako ang pinakamatanda halimbawa, meron pang chance habang buhay. Meron pang better me. Meron pang better you. Meron pang i-improve ang iyong kalagayan, ang iyong buhay, ang iyong maabot, ang iyong mararating. Why? Because the way to greatness is open even to the weakest. Kaya sabi nito naman, whosoever of you. Now, pinag-usapan ko dito is the call to greatness. Tinatawag ng Diyos sa tao to be great. Kaya lang, meron pa ng paraan how to be great. Yung greatness na pang sarili. Yung greatness na para ako'y mang-alipin ng tao. Yung greatness na para ako ang paglikuran. Yun yung greatness na inaalis ng Panginoon na pinabawag ng isipan ng mga mananampalataya ng kanyang mga alagad. Pero isang pinupumot niya, kahit na ikaw ang pinakakawawa, galing ka sa broken homes, ikaw ay naging isang Kristiyano, ikaw ang pinakabatang mananampalataya, ikaw ay maraming error sa buhay, ikaw ay walang tiwala sa iyong sarili, mababang yung self-esteem, yung gana mo sa buhay, hindi ka ganun ka-excited sa buhay. Pero sinasabi ko naman, I am calling you to be great. Kapag ka ang Diyos ang tumawag towards greatness, ang Diyos din ang nagbibigay ng kakayahan para yung kanyang panawagan ay ating nagagalan at ating makamtan. So the way to greatness is a
to aim the chiefest. Pagka tayo po ay mabahangan na maging great, walang ating hangarin ay yung gusto lang natin. Ang ating hangarin ay hanggang saan yung pwedeng pinakamataas na makuha. Hindi natin nila kung yung pinakamataas. May nakabot ka na. Ako po, personally, kahit bata pa akong Kristiyano, meron ko lagi sa isipang, Lord, ano ba yung gusto mong gawin ko? Yung po'y lagi yung tanong, Lord, ano ba yung gusto mong gawin ko? Pagka hindi nagawa ko na, binigay ng Panginoon sa akin, Lord, ano ba ang gusto mong ipagawa sa akin? Pagka natin na, Lord, ano ba ang gusto mo? Meron pa po ba akong aakyatin? Meron pa po ba akong aabutin? Meron pa po ba akong gagawin? Ano po yun? So, hindi ka na pumunta sa iyo na di ba na lagi ngayon ang hinahangalan ng ano pa Panginoon yung ibig mo na gawin ito para sa iyo. Kaya ganun po, no? So, aim the chiefest. Kasi sabi ng Bible, will be the chiefest. Whosoever of you will be the chiefest. Sinabi niya, but so shall it not be among you. Bagamat yan ang pwes ng mundo, pero ngayon tinatawag ko kayo maging pinakamahina sa inyo ay kasama sa tinatawag ko for greatness. Pero pag tinawag ko kayo for greatness, huwag kayong humingi ng maliit. Humingi kayo ng pinaka-dakila na posible na ibigay ng Diyos sa atin. So, kayo po ay mayroon kanya-kanyang karir, profession, vocation. Be the best in your field. Be the best in your profession. Be the best in your profession, in your condition. Be the best in your calling. Kung saan kayo tinawag ng Panginoon, sikapin yung ano ba yung i-improve dito. Kung magaling na kayo umaway, ano pa pagbubutihin ng pag-away. Kung kaya ko yung magaling ng tumugtog, ano pa pagbubutihin ng ano pa mag-aaralan ko sa pagtugtog. Ano man yung meron tayo ng puso. Kung kayo nagbubupit, paano pa may-improve ang aking pagbubupit? Paglalaba, paano pa magiging better yung aking paglalaba? O ano man yun, okay, nagmamasahe, paano pa paiigtingin, pahuhigitin, pahuhusayin. So be the best in your field or profession or vocation because the way to greatness is to aim the chiefest. Hangarin ninyo yung pinakakambaga sa grade para mataas ang mga kahong grade. Huwag ang hangarin mo ng 80, huwag lang napasin. Hangarin mo, pinakamataas 100. Ano? So pag mataas, hindi mo yung pinakamataas. Sumala ka lang, mataas pa rin. Tapos, kung nalito pa, hindi mo yung pinakamataas. Gawin pa rin. Hindi na yung mapapang standard. Be the best. Do your best. Huwag pa kontento sa mababa o karaniwang kalagayan. Aim the chiefest place. Tayo magninegosyo, paano kaya makakarating sa ganun kalagayan? Di ba kadalasan tinuturuan tayo? Sabi na ano ba ang way to success? Ay tinuturo ng mga successful businessman. First, be. Second, do. Third, have. If you want to have, do. You can only do if you become. First, be the one who can do it in order to have it. So what it takes, kinakailangan mo lang mabago. Kinakailangan mo lang mabago ang ating sarili. Pagka nabago ang ating sarili, mag-i-improve yung ating paggawa. Yung ating sistema, yung ating practice, yung ating performance, yung ating system. Because you improve yourself. First, improve yourself. Para mag-improve yung ginagawa mo. Pag mag-improve yung ginagawa mo, mag-improve din yung makakakanan mo. So, be, do, and have. So, the way of greatness is to aim the chiefest. Ikaw muna ang unang mabahangan na maging chiefest. Hahangarin nyo, maging number one, maging the best.
And then gagawin mo yung mga dapat ginagawa para maging chiefess. Then Lord willing, by the grace of God, ibigay sa iyo, i-award ka ng tagumpay pagdating ng panahon. So the way to greatness is to aim the chiefess. Next, the way to greatness is to embrace the process. Embrace the process. Yakapin mo yung pamamaraan. Kasi sabi ito, shall be the servant of all. Mahirap yun. Ang process, kinakailangan matutunan mong maglingkod sa lahat ng klase ng tao. Kung ikaw ay mahiyain, kung ikaw ay matatakutin, kung ikaw ay laging iniisip mo sa sarili mo, hindi ka magkakaroon ng opportunity na may paglingkod ang buhay mo sa iba't ibang klase ng tao, sa iba't ibang klase ng pagkakataon, sa iba't ibang ng challenges sa situation, dahil ikaw na mismo ang pinili sa sarili pagpapala ng Diyos sa iyo. So, ang process, being the servant of all, sa Matthew chapter 10, verse 44, last part, 44c. Kaya yung sabi natin, will be the chiefest, that's the aim, you want to aim. But, the way to greatness, even though your aim is the chiefest, you embrace the process. May proseso para marating natin yung best position, best condition. Huwag maliitin at maliit. At huwag maliitin ang mababang simula. Naalala natin, si David nagsimula na pastor. Bantay ng tama, walang audience, walang tagapalakpa. Kahapon siya nagbabantay ko, kinakailangan ng patience, kinakailangan ng contentment, kinakailangan labanan niya ng loneliness, kinakailangan ng labanan ng envy, kinakailangan ng labanan ng comparison among themselves. Basta content na, do your best, pagputihin mo, pinag-alala mo pa, nag-iis na dyan, pagputihin mo niya. Taga-plancha ka, pagputihin mo niya. Taga-bantay ka ng tindahan, pagputihin mo niya. Estudyante ka, pagputihin mo niya. Teacher ka, pagputihin mo niya. Kung ano man ang inilagay sa iyo, pagputihin mo. Huwag mong maliitin kung nasa isa ka ng sulok. Pero kagaya ni David, kahit siya nasa isa ng sulok, ang Diyos ang magbibigay sa kanya ng chance. Binigyan siya ng Panginoon ng breakthrough. Iilagay siya ng Panginoon sa isang situation na hindi naman niya pinili, pero inilagay siya ng Diyos, inutos siya ng tatay niya, dalahan mo ang mga kapatid mo ng pagkain, not knowing na yung kanyang pagiging masunurin sa puso ng kanyang tatay, hindi niya sinabing tayo, walang maiiwan sa kapwa. Ayaw ko pumunta. Kasi kung maraming mga taong hindi makakabot sa greatness, dahil maraming alibay, maraming excuse. Kapag ang tao maraming excuse, hindi mo mararanasan na kung saan ang Diyos maghahangis ng pagpapala, wala ka doon. Bakit? Kasi gusto natin sundin yung gusto natin. So yung way to greatness, way to the chiefest, hindi natin maaabot. So, gaya tayo kapag kay David, maliit ang simula, nagkapantay ka, walang nagkapalakpa, walang maraming tagahana, walang maraming chikwari ka. Wala. Pero pinag-usay niya yung pagkakalaga. Si Joseph, nagsimula na alipin, hila Potiphar. Palibasa sa susurin sa magulang, talagang kinainitan ng mga kapatid. Hanggang pinagkakakahan pa kayo, hanggang sa kahulit, binenta siya. Kahit siya kapatid, di naman siya masama. Siya ay naging alipin, siya maging alipin, pinagbuti niya. Ang kanyang pagiging alipin, kung saan siya makakutan, wala naman siya magawa, pinagbuti niya. Ay yung pagpabuti niya pa lang yun, ay handa, papunta sa pagiging second to the king. Who knows? Sino magsasabi na ikaw ay nilagay ng teacher mo, taga-check ka lang ng attendance? Iiniasan niya ng teacher mo, taga-huli ka lang ng mga maiingay. Tagalista ka ng mga maiingay. Pero yun ay training how to be trusted in legal things. At kapag katapat tayo sa malaking na bagay, maaaring kayo pinagpala na ikaw maglinis ng siya, ay kung mamalitin niyo yung paglilinis ng siya, kung mamalitin niyo yung paglilinis ng siya, meron kang hindi
Same heart with God ang hinahanap. Kaya huwag natin maliitin yung maliit at huwag natin maliitin yung mabababang simula. Kagaya ni David, kagaya ni Joseph. Yun ay naging tuntunan, naging nagdaan. Ano kayo song leader dito? Pakusahin mo pagiging song leader. Ano kayo mag-NC? Pakusahin mo pagiging NC. Wear your best. Do your best. Mag-practice kayo sa lihim. Mag-aral kayo sa YouTube. Hindi kayo ng mga magagaling na song leader. Makinig kayo sa mga magagandang paraan ng pag-e-MC o pag-preach. Mag-aral kayo ng lihim. Magpuyat kayo extra na. Sabi na, if you will spend 15 minutes sa bawat subject, every day, you will become a master of that subject. Okay? So the way to greatness is to embrace the process. Shall be servant of all. Kaya pagiging mo ng bata, kung mamalitin ng bata, yung nakikita natin bata dyan, sa high school, kung yung mamalitin niya, sila ay pinahintulot ng Diyos para tayo yumuko at maglingkod. Igalang sila. Be an example, be an encourager sa mga bata niya. Be an inspiration sa mga bata niya. Huwag yun lang nakasal sa niya. Nakatingin ng Diyos, mahalaga sa kamay ng mga bata niya. Kaya pagka nakakita kayo ng bata, let them feel sila'y mahalaga. Let them feel sila'y mahalaga. Let them feel na hindi sila walang kwenta. Let them feel na sila mayroong greatness in them. Bukas makalawa, maaari dyan lalabas ang nalilir natin. So huwag malitin yung malilit. At huwag ang tingin natin lagi ang malaki, ang mataas, ang sikat, ang kinalulugan ng Diyos. No. Sapagkat ganyan ang hindi. Kaya hindi tayo makikipagagawan sa posisyon, magagawa tayo sa malistintin. Magagawa tayo sa pagtabaw, magagawa tayo sa basahan, magagawa tayo sa pagpapasahan. The way to greatness is to embrace the process. That's the process, being the servant of all. May sakit, ang matatanda, ang isip tayo, sa tao ito. Paano kaya i-bless itong bata ito? Paano kaya i-bless itong kabataan ito? Paano kaya i-bless itong senior citizen na ito? Paano kaya i-bless itong mabahagod na ito? Itong marungis na ito? Paano kaya ako magiging blessing sa kanya? Yan ang lagi nang nasa isip. Hindi tayo ano kaya makukuha ko? Ano kaya maihingi ko? Walang masama kung manghingi. Pero kung nasa isipan natin, lagi humingi tayo dadating sa kadakilaan. Kasi ang mga taong dakila, lagi naghahanap ng ano ang ipaglilingkod ko. Amen? Kaya yung sabi ko, shall be servant of all. Wala kang pipiliin. Lahat paglilingkuran. Yung mataas sa'yo, yung kapantay mo, yung mas mababa sa'yo, at yung mas mababa pa sa mababa sa'yo. Gaano man yung kababa? Sabi ni Malo, servant of all. And next, the way to greatness is to follow the greatness. Sapagkat sabi nito, for the Son of Man came not to be ministered to, but to minister. Sapagkat ang nananawa na parito hindi para maglingkuran, hindi para maglingkod. So the way to greatness is to follow the greatness. Sundan natin ang ating Panginoon. Siya hindi nagbabagong tularan. Kaya maghahanap tayo ng improvement para masundan natin yung ating Panginoon sa lahat at iba't ibang aspeto ng ating buhay. How can I be Christ-like sa aking asawa? How can I be Christ-like sa aking anak? How can I be Christ-like sa aking superior? Sa aking colleagues, equal? Sa aking inferior? Subordinates? Paano ko magiging blessing sa kanila? Kaya iba't ibang aspeto ng ating buhay ay dapat maging mabuti dahil ang ating sarili ay maraming kakulangan. Ngayon natin lalong bumuti ang ating sarili dahil alam natin sa ating sarili marami tayong kakulangan sa iba't ibang bagay. Kaya mabuti na rin ang dakilang katagumpayan kapag tama ang hinahangad ng bawat isa sa atin. Ano ba yung tamang hinahangad? Ano ba yung tamang daan ng katakilaan? Greatness? Yung ano ba ang maging kalagayan mo? Ano ba ang mga
nakikita natin talagang mahirap, walang masama kung bigyan natin ng parang malamig na tubig. Eh, pastor, paano kung ginagamit sa masama? Ay, mali ba nila no? Alam natin ginagamit sa masama. So, hanap tayo ng parang makakilin ko. Hindi makakainin na lang natin. Natin bigyan ng pera. Ano? So, hanap tayo ng parang. But, always, follow the greatest. Sunod tayo sa ating Panginoon. Diba? Naglingkod siya, maging sa babaeng mababang-lipat, kalamating mababang-lipat, ang Samaritan woman. Talagang sinadya niya ng Samaria. Sinadya niya ng Samaria. I must needs go to Samaria. At siya yung upo sa tabi ng balon. At yung pala dadating yung babaeng mababang-lipat, nakakapagay. Ang babaeng kasalanan at magiging doon. And then, nagkaroon sila ng dialogue, conversation. At nasaya yung babae. And then, naging sorbigan yung babae. Nakita niya yung mga kaibigan ng lalaki. And then, namamataya din siya. Pero hindi natin mo yung malilita yung taong ganito, taong grasa ang moral. Ano? Walang kapasa mo. There is greatness in every man. Always is never there. There is always greatness in every child. So let us follow yung greatness niya. At the greatness, we follow our God. Kaya hangarin natin ang dakilang kagagabayan, lalo na kung ito ay sa pag-ibig. So some insights. Number one, recognize your own limitations and the need for growth. Kilalanan natin na mayroon tayong mga limitasyon at kailangan natin lumago. Sabi ng Bible, let nothing be done to strive or reign glory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than he. Palagay ko ng iba ay mas mahusay. Palagay ko ng iba ay mas karapat-dapat. Ibabago yung aking sarili. Kung isip ako'y mas mahusay, ako'y mas karapat-dapat, ako mas magaling. Ako ang mas akma, ako ang man of the hour. No, pinitiwalaan lang tayo. Vain glory. But in lowliness of mind, let us seek other better than themselves. Pag hindi tayo inilagay, hindi sa akin ibinigay, hindi tayo kinilala, hindi tayo pinuri, sabihin natin sa akin sarili. Mas karapat-dapat siya. Proverbs 3, 5, and 6, trust the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding, in all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. So, ilagay natin ang tiwala natin sa ating Panginoon. Recognize your own limitations and the need for growth. Number 2, pray for God's guidance, wisdom, and discernment. Manalangin din tayo para sa gabay ng Diyos, sa karunungan ng Diyos, at saka sa takas ng pakiramdam. Sabi ng James 1:5, if any of you lack wisdom, let him ask of God, who gives generously. Then, at John chapter 13, 14, and 15, cultivate the servant's heart and focus on serving others. Hangarin natin na magkaroon tayo ng Lord, give me a servant. Hindi ako magiging servant in action if I don't have a heart to be a servant. So give me a servant's heart. Kaya bago ang tao mag-enjoy na naglilingkod, pero ng pusong gustong maglingkod. Yun ang shape ng kanyang heart, maglingkod. Kaya hindi siya piniling maglingkod. Hindi siya nagsasawang maglingkod. Hindi siya nare-reklamo sa paglingkod. Hindi siya namamagod maglingkod. Maaaring napapagod ang katawan, pero hindi siya nanghihimagod maglingkod. Ito na, kaya tayo binigyan kalayaan. Sabi sa Galatians 5:13, brethren, you have been called unto liberty. Only use not liberty for application to the flesh, but by love, serve one another. So the way to be great is to serve. Kagaya ng ginawa naman sa amin ng Panginoon. Kaya Panginoon, hindi para Panginoon, hindi para Panginoon. So we follow the greatness. 1 Peter 4:10, as every man has received the gift, meron man tayo na gift. Even so, minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God. Ipaglingkod natin ang yung ating pinaglaban. Mark 10:45, kagaya na binasa natin, for even the Son of God came not to be ministered unto, but to minister and to be his like a ransom for many. Maging ang pag-aalay ng buhay. The greatest kind of service. Iaalay mo ang iyong buhay. At yun ang ginawa ng ating Panginoon. Another, number 4, practice
share your resources, time, talents. If you want to be great, if you want to serve, practice generosity. Maging makaya tayong tutulong. Mag-share. Ano yung meron tayo? Oras, o kakayanan, o bagay, o salapit, o talino, influensya, connection, share natin. Ano ang pakikinabangan? Ano ang may paglilingkod natin sa kapwa na mapapabuti ang ating kapwa? Sabi ni 2 Corinthians 9:7, everyone according as he purposes in his heart, so that he give not grudgingly or of necessity for God, but a cheerful giver. Masayang nagbibigay. Ayun ang hinahanap ng Diyos. Pero manner of giving. The manner of giving is to be cheerful. Kapag nakita ng Panginoon yung masayang paglilingkod, mayroong tinibang sa kanya. Another, how to serve. Join a ministry or group that promotes charitable work. Sumama tayo sa mga samahan o grupo o ministry na nagtataguyod ng paglilingkod na walang hinihinging bayan. Lumahok kayo. Maghanap kayo ng sasalihan ninyo. Andiyan ang buwan, andiyan ang instrumentalist, andiyan ang Sunday school children's department, andiyan ang young people, andiyan ang discipleship, andiyan ang soul winning, andiyan ang Bible school, andiyan ang academy, andiyan ang mission. Pwede pa tayo magpasan pa paraan para makapaglingkod. Andiyan ang pwede din magluto, andiyan ang kitchen natin. Join! Ano kayo sasalihan? Huwag lang kayong ako'y dadalo. Tapos ako'y uuwi. Tapos dadalo ulit ako. Tapos uuwi ulit ako. Hanap tayo ng paraan para, because as a church, we are the body of Christ. Tayo ay kanyang kamay, paa, tayo. Katawan ni Kristo para pabutin at pagpalaan ng mga tao. So join the ministry. Maaaring manunundo, maaaring Bible study sa labas, good news, o kaya visitation, o kaya outreach. Ano man, number 6, paano tayo maglilingkod? Make a stand. Make a stand that pleases God and aligns with His Word. Gumawa ka ng pananindigan na nakalulugod sa Diyos at nakaayon sa Kanyang salita. Lahat po tayo, dumadating yung tayo para inudyukan tayo yung laman na umakbang, mag-desisyon, pumili ng hindi tama sa paningin ng Diyos. Kaya nagbabago-bago mga Kristiyano dahil ayaw na tayo para. Pero nagkakaisa tayo kapag gumawa ka ng pananindigan na kung ano yung makakalugod sa Diyos at kung yung ayon sa salita ng Diyos, yun ang ating gagawin. Number 7, be an advocate for justice, love, and humility before God. Ikaw ay maging tagapagsulong, tagapagtanggol, tagapagtaguyod ng kung ano yung fair, ano yung tama, ano yung sa pagmamahal at ano yung pagpapakababa sa paningin ng Diyos. Micah chapter 6 verse 8. He had shown thee, O man, what is good and what the Lord required of thee. Ano sabi no? But to do justly and to love mercy and to walk humbly with thy God. Number 8, build good relationships with others to enhance relationship, partnership. Pumunta tayo ng pakikipagkaibigan. Pakikipagkaibigan kayo, huwag kayo nila. Huwag ka makontento na dalawa tatlong kaibigan mo sa simbahan. No, paglaban mo sa sarili mo. Makipagkaibigan ka sa mas matanda sa iyo, kaibigan mo, mas matanda sa iyo, makipagkaibigan ka, palawakin mo. Habang ginagawa mo na nana-exercise yun, ini-spread mo ang sarili mo, may nag-develop sa iyo, nag-develop personality mo, nag-develop leadership mo, nagiging blessed ka sa mas marami, lumalawak ang nagiging masaya ang kasama ka. You are great. Huwag mo itago yung greatness na meron kayo. Wow, you are created for greatness. Di daw insan, meron tayong insan. Kaya naman minsan, para tayo nakatago sa shell o nakukulong tayo sa shell natin, kinakailangan pasangin mo. Kinakailangan lumapit ka sa Panginoon at hihingi mo ng Lord, makalaya ako sa ganitong tako ng isip, ganitong klase ng personality. Probinsyana ako, bakwit ng aking Tagalog, utal ang aking English barot pa ang aking Tagalog. Okay na yun. You learn. Magkakaroon ka ng lihi.
Dahil kaibigan ko ay mabuting kayamanan. Na walang katulad ko ako na kaibigan. Hindi mo man sila kailanganin, sa araw kakailanganin ka nila. Hindi man natin kailanganin yung isa't isa, kapapukas mo yung kailangan dahil kakilala tayo, ikaw ang may rekomenda ko. Ikaw ang ituturo ko, o kaya ako ituturo mo na sagot parang tutulong sila. Parang minsan na tumawag sa akin, galing Australia, Pastor, pwede mo po bang meron mo akong kaibigan, inaanihan ng demonyo mo, pwede niyo po ako sa akin. Sabi ko ba, sige. Hindi tinawagan ko, nararamdaman sa Los Baños. Nararamdaman sa malayong probinsya inaanihan ng demonyo. Nasa Musukunda. Hindi, kinusta ko. At hindi ko magkausap. Tapos, nag-confess sa akin, ano nangyayari sa kanya. Ano na daw nakikita niya. May kinakakusap siya, ganyan niya. So dahil nasa katinoon siya, hindi mo nag-isa ko, sinera ko, over the phone. Hindi tumanggap sa Panginoon. Tumanggap sa Panginoon, hindi naayos sa buhay. Tumanggap sa Panginoon, nagpapabaptas. Patuloy na Panginoon. Pero wala ano yun. Over the phone. Pero ano siya makakausap, hindi ko siya kilala. Dahil meron kaibigan. Hindi ko siya kailangan, hindi niya makailangan, pero may kailangan sa aming dalawa. So build good relationship with others. Enhance partnership. And number 9, work towards solidarity. Resolving conflicts peacefully. Uso-uso ngayon sa Facebook ang mga pagbutas ng mga usapin na nagbababayan, kukutyaan. Kutsi ng isa, gagawin ng pamamutya, hindi nagiging peaceful. Kung meron ng mga ganun sense, dapat pasolve natin yung tayo ng kakaisa. Maliban na lamang, ayaw makikapayos. Ayaw itama. Ayaw ayusin sa makadiyos sa paraan. But tayo, ikaw, ako, tayo lahat ng mga Kristyano, ang iniupo sa atin, sabi ng Bible sa Matthew chapter 5 verse 9, blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Peacemakers. Hindi pa nakikinig sa inyo yung testimony ng ating provincial director sa Bali. Siguro, discount sa inyo. Wala ako sa akin, pero try forward thinking. Pero ganun po, no? Last, regularly review how your actions contribute to the greater good. Regularly review. Lagi yung tatanong yung sarili mo. May nagawa ba ako na nag-contribute para may mapabuti? Lalo na mapabuti ang iba. Mapabuti ang simbahan, mapabuti ang ating pamilya, mapabuti ang aking anak, ang aking asawa, ang aking sarili, ang aking kamag-anak, kapwa, o mahirap, o pulubin yung sinuman. Sabi na Galatians 6:4 and 5, but let every man prove his own work, and then shall he rejoice in himself alone, and not in another. For every man shall bear his own burden. Tinipin natin yung sarili natin ikaw. Kaya, we can move beyond. Pwede tayong bumangon mula sa sariling interest, patulong sa tayo na contribute ng ikabubuti ng iba, sapagkat ang sabi ng the way to be great is to serve. And if you want to be the greatest, you want to be the chiefest, be the servant to all. Be a blessing to all. Wala sa matanda, siyempre, hindi na ng Panginoon lahat ng tao. Yung all, lahat ng mga lahat ng atas ng tao, lahat ng kondisyon ng tao. Be a blessing. Huwag ka mamili ka. Huwag ka magbago. Just be a blessing. Huwag ka magbago. Be a blessing. Kung tayo man yung bigyan ng kalamansi, sabi nga, bigyan ng kalamansi, tanso, talaga sa pagkatanso. Pero bigyan mo yung dito, patak mo ng asido, lalabas pa rin, hanggang sa loob ay dito pa rin. Yan ang na. Sa kanyo sumatawag ng mga taong pagkakakilaan. Tumatawag ang Diyos. Kaya huwag niyong iaisin yung sarili niyo, huwag niyong iiwas ang sarili niyo. You are created for greatness.
You are great potentially, and there is more. There is more. One, we follow the greatest. Hindi natin siya kaya kamatayan sa panahon dito, pero patuloy tayong pwede lumago ayon sa kanyang nais. At makikita yan sa ating patuloy na paglilingkod. Maraming Diyos, salamat po, maraming sa gabi ito. Patuloy niyo po kami tulungan na makilala namin kanya-kanyang sarili na hindi kami basta-basta tao lang. Merong greatest me version. Merong greatest them version. Meron pang aabutin, meron pang i-grow, at walang masama na hangin namin na maging mahuhusay, maging mga dakilang mga tao, dakilang tatay, dakilang nanay, dakilang kabataan, dakilang lalaki at babae, dakilang mula sa kahirapan, dakilang mula sa maraming kabiguan, naging dakila mula sa maraming kaabahan sa buhay. Greatness is open even to the weakest. Kaya lahat po kami tinatawag mo to become greater and greater. And the way to be great is to serve, to be of service to everyone. Maging mapagilid kami sa mga nangangailangan, tiyakin namin na sila lalo na mabuti, lalo na palapit sa Diyos, lalo na pakaluan ng buhay, lalo sila na nagkaroon ng pasasalamat dahil mayroong magandang nangyayari sa kanilang buhay. Because there are great people na dumaan sa kanilang buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkat pinapahayag mo yung sarili sa amin dahil ikaw ang aming tunay na susundan, ikaw ang aming tunay na tularan, hindi po kami magkakamali at hindi po kami mabibigo. Maraming salamat po sa inyo po ang walatan at wala niyo po bawat isa. Isingin niyo po yung greatness, ikahin po lalo ng uhaw at ang butong, how to become greater and greater for the glory of God. Hindi namin ang lahat ito for the betterment of men, in Jesus' name. Amen. Amen. Tayo po tumayo lahat. Tayo po tumayo. Tumawag po tayo. Awitin natin yung mga best. Let's do our best. No matter what we have, how much we have,
Pagpalain mo kami, patawarin sa aming mga kasalanan at kulang sa karumihan na ikita mo sa amin, inisip mo kami, Panginoon. Pagpalain niyo kami sa gabing ito, Panginoon, lalo sa mensahe namin narinig. Patuloy namin magamit ito sa aming pamumuhay. Patuloy kami makilala na iyong anak. At patuloy kami magawa namin, Panginoon, ang best para sa iyo, Panginoon. Pagpalain niyo, Panginoon, ang mga ipunin kaloob sa ngayong gabi at pagpalain ito namin kagabitan, lalo na pagpalagahan ang iyong salita, Panginoon. Yes. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Walking with the Lord on the way, trusting His word every day. Watch and pray, watch and Lord, watch and pray every day. Amen. Isama niyo sa panalangin, meron pong need sa Hong Kong Christ Baptist Church. Pag-pray natin yung kanilang need for a month na I think they need more than $7,000. Almost 7,000? 6,000? Almost $7,000. So kailangan nila para sa kanilang bank deposit na titignan ng government. So, pray natin matutunan until June 23. Until June 23. So, pray natin yan. Kung paano tayo makakatuwang para pag chinek sila, meron naman ang kanilang bangko. Okay, so tayo po ituloy lahat. Magbawas tayo sa panalangin. Salamat po marami sa lahat ng nagtatapat sa Panginoon. At kailangan po natin at dahilan ng Diyos para tayo magpalain. Ayun naman ang dahilan. Be faithful sa Panginoon. Ano man yung ating kalagayan? You are meant for greatness. You are meant for greatness. Okay. Pasalamat tayo sa Panginoon. Closing prayer. Alek, Brother Buddy, ikaw ang closing prayer ngayon mo. Brother Buddy. Pray. Maraming salamat po sa gabi nito. Maraming salamat po sa pagpapala at biyaya na ginagawa niyo sa gabi nito. Maraming salamat